Magandang araw po muli mga ka-Row House. Today is June 19, araw po ng Sabado. Yun, no? Good morning sa inyo dyan. Good morning. Good morning. Yan. Bali, nagpapasalamat po uli kami sa pagbisita po ng family ni Ma'am Kring, kay Sir Lester tsaka kay Sir Lake. Yan, maraming salamat po uli sa pagbisita rito sa Lumina. Bali, pagpapatuloy natin to, yung project dito. Yan, isang mano pa lang to. Isang pahid pa lang yung mga nakikita natin dito. Bali, yung bubong dun sa taas, pipinturahan na natin. Yan yung aasikasuhin natin ngayong araw. So bali, dalawang coats yan, dalawang mano po ang gagawin po dun. Bali, umpisahan na po namin to. Ako sa taas muna ako, hindi pa naman masyado mainit eh. Okay lang yan, saglit lang yan. Okay, bali nandito po tayo sa bubungan. Pipinturahan po natin yan. Yung nakikita nyo na parang beige color na to ng yero. Yan. So first coating hanggang sa matapos siya. So ang unang i-apply natin na 1 galon ng epoxy, no? Primer epoxy na may catalyst. Ayan. Tapos may dala tayo ng pantimpla. Ito po yung ating dala. So kahoy na lang para matimpla natin siya na maayos. Meron tayong dalang walis. Wawalisan muna natin yung pipinturahan natin para kumapit ng husto ang ating pintura. Meron po tayong dalang baby roller tsaka na empty gallon. Hindi ho kasi magkakasya to. So kalahati muna para hindi po mabigla. Yan, umpisahan na po natin to. Bale, ito yung catalyst natin. So kukunin natin dito is 500 ml lang. So kalahati lang yan. Bali, meron pala tayong dalang empty gallon. Itong empty gallon, ang purpose nito, kung sakaling hindi nyo naman magagamit lahat, pwede kayong magtimpla ng konti lang dito. Kasi kailangan dito mabilis ka magpahid kapag naitimpla mo to. 30 minutes po, lalagkit na to ng husto. Para medyo matansya nyo, pwede kayong gumamit ng empty gallon lang. Yan, so yan, nagsalin ako ng 500 ml dito ng catalyst. Tapos magsasalin ako rito ng 2 litro ng epoxy. Yan, paghahaluin natin para may pahid natin paunti-unti. Okay, doon sa 2 litro po ng primer epoxy at saka 250 ml naman ng catalyst nya, haluin lang po natin siya ng mga nasa 2 minuto. Yan, 2 minutong paghahalo lang bago po natin i-apply. Dapat dito per batch yung baby roller nyo. So magastos lang to sa baby roller kasi mabilis din po itong lumagkit. Kapag ito pa rin yung gagamitin natin mamaya, matigas na po to. So kaya magastos lang siya sa baby roller. Umpisahan natin doon. Sinakto ko yung panahon, ang ganda. Wag lang uulan. Ang ganda niyan, hindi tayo masyado naarawan. Maraming salamat sa panahon. Yan, pwede na to. So i-apply na po natin to. Okay.
Yan, time check, alas 9 na po ng umaga. Check natin yung napahiran ng 2 litro at saka 500 ml ng catalyst. So ito pa lang yung napapahiran natin. Yan pa lang. Sa tansya ko, sakto lang talaga yung 2 galon. Kaya lang hindi umabot dito yan sa kalahati. Gawa po ng sinusuksok talaga natin yung primer epoxy doon sa mga butas-butas, no? Kapag magpapahid po kayo nito, magdi-DIY kayo, wag lang yung basta pinapahid nyo lang para makulayan. Kailangan pasusuksokin nyo siya dun sa mga may butas. Kagaya nyan, yan po yung tech screw, nilagyan po ng epoxy A and B, nagbutas-butas na po yan. Kailangan masuksok siya dyan, pati dun po, yung sa mga gilid-gilid nyan. Kasi ang purpose nitong ginagawa natin, ginagawa niyang rubberize po yung mga may butas. So nasusuksukan siya, at the same time namamasilyahan na rin siya, no? Yun po yung purpose niyan. Tsaka yung purpose din yan, para tumagal po yung buhay ng bubungan. So wina-waterproofing na rin natin siya. So ipagpapatuloy natin yung huling batch po ng pintura, which is may natitira pa tayong another na 500 ml na catalyst, tsaka 2 liter. Kung ano man yung abutin nito, may second coating naman to. So kaya okay lang, hindi magkakasya po yan. Kung hindi bukas yung second coating o kaya mamayang hapon. Ang importante, tuyong-tuyo po yung ating primer epoxy. Kailangan na kumapit siya ng husto dun sa yero. Yan. Pero dito, sa tansya natin dito, 1 hour lang or 2 hours pwede na siyang patungan. Pero ang gagawin natin, patutuyuin natin siya ng husto para kapit na kapit sa yero. Para yung second coating niya talagang kakapal siya ng konti. Okay, simulan na natin yung pang second batch. Okay, time check, alas 10 na po ng umaga. Ito po yung nagawa ng 1 galon at 1 litro. Bali, meron pa tayo isang stock ng 1 galon pa para pang top coat dito. Kaso nga lang, nagalaw natin yon. Masyado marami kasi yung siniksik natin dun sa mga butas, sa mga awang, no, kaya kailangan natin munang siksikan yon para sa second coating mas kumapal na po siya. Ito na po yung isa sa mga additional na pinagawa nitong client natin dito. So pinapinturahan niya po to. Yan. So ulitin ko lang po, ang purpose po nito is pang waterproofing na din. Tapos tingnan nyo maigi, 22 square meter po yan, yung pininturahan natin. Dati ginagawa na rin namin yung pagpipintura dito. Inaabot po siya na 1 galon lang, 1 galon tsaka 1 litro ng catalyst sa epoxy primer po. So pero medyo nung inabot kasi natin to, marami siyang kailangan na siksikan ng epoxy. Kaya medyo lumagpas pa tayo ng 1 litro. Yan. Siyempre, sinut na rin natin tong video na to. Kapag ka nagpa-labor po kayo dito, iba po ang labor ko sa bubong. Kasi siyempre, sobrang init dito. Babad ang magpipintura sa init. Ibang level din po kasi yung pagpipintura dito. Kaya pag magpapa-labor kayo, medyo mataas-taas po ang sisingilin sa inyo compare po dun sa baba. Simple lang yung pagpipintura sa baba, sa wall. Dito naman, kaibahan dito, hindi naman gumagamit ng masilya, hindi Bulkasil or epoxy. Yan, nag-repair pa tayo dyan. Kung maalala nyo kahapon, meron tayong nilagyan ng flash band tape dyan. Tapos ni-repair pa natin. Ayan po, bali may second coating pa po to. Baka bukas o kaya mamayang hapon. So patutuyuin lang natin to ng husto, masinagan siya ng araw para lalong kumapit po sa yero. Yan, maraming salamat po sa pagsama ngayong umaga sa akin dito. Yan, baba na tayo, kapag merienda. Yan, sana yung ating hagdan. Ba nawala paano tayo baba? Nandito.
Ayan, hagdan natin. Ayan. After nga pala natin magaling sa bubong, update tayo rito. Bali, second coating na po itong mga pader dito sa fence area. Yung angel blush natin, tapos yung ating asul na kulay rito, second coating na rin po yan. Dito masilya yung sesame. Yan, puro masilya, tapos liha. Yan. Konting-konting na lang makukuha na namin or ma-achieve na namin yung pinaka-finish nito. Tapos ito yung nagawa rito sa ating TV console. Yung mga ilaw na tatlo na yan, dito po yung galing. Tapos yung binili natin kahapon, ito po yung gusto ng may-ari. Mga downlight dito sa header. Yan. Tapos ito yung ginawa ni Master RJ. Diretso masilya na. Bali dun sa pangkahoy, meron naman ako sobra na pang primer dyan. Saka may Plaza Lux pati tayo dyan. Para hindi na bibili yung may-ari, bibigay na natin sa kanya. Switch button niya ro. Ayan. Tapos meron dalawang outlet. Tapos dito huhugutin yung linya ng kable para sa internet at saka sa antena. Sa taas na po yan manggagaling. Tapos dito sa ilalim naglagay tayo ng dalawang linya ng outlet. Yan, saka rito. Drawer. Kung matatanong nyo, wala sa plano yung paggawa nito. Hindi siya nalagyan ng abang ng linya ng wire. Hindi din po siya nalagyan ng abang ng linya para sa wire ng outlet. Dito na po kinuha yan. So pinatagos po yan sa taas na lambre, sinuksok dito sa breaker. Yan. So ito yung main natin, ito yung para sa mga outlet naman. So nag-add tayo ng extra dalawang wire pa dyan, nag-tap po tayo dyan para magkaroon po ng supply to. Diyan kasi sa gawing bahagi na yan, wala na pong linya ng mga outlet dyan. Kaya po talagang nung pinagawa niya yan, talagang nahirapan mo kami dito. So ang ginawa na lang namin, pinalusot na lang natin dyan. Yung linya pala ng wire, saka yung linya yung magiging kable ng internet, doon po sa may PVC na yun. Papakita muna namin sa may-ari yan kung ano pa yung gusto niyang pwedeng pagawa dyan, makuberan lang yan. Or kung pipinturahan lang. Hindi naman siya masyadong halata eh. So wala talaga kaming choice kasi nung ginawa namin tong unit na to, hindi namin alam kung saan ang pinaka-location nito. So kaya wala tayong inabang na linya dyan kahit na isang linya. At isa pa, yung likod kasi yan toilet area. Kaya wala tayong naiabang na outlet dyan. Yan, liha-liha hanggang sa makuha at saka ma-achieve namin yung pinaka-fine na finish. Si Pangski rito. Si Pangski mabilis at magaling sa linisan. Yun no. Pero dito sa pintura, slowly but surely lang no. Slowly but surely. Yun no. Dito naman sa Kisame, halos ma-achieve na namin yung pinaka-kinis niya. Ayan. Konting-konti na lang to. Kisame rito sa may fence area. So dito nagpipintura si JR. Yan, na second coating na to. Siguro aabutin to ng 4 na mano. Pangalawang mano pa lang to.
pero medyo mate pa. Pagka mga talagang light color, medyo ang gagamitin natin sa mga pader, maabot talaga ng 4 hanggang 5 pa nga kung tutuusin. Pero pag mga dark color, siguro hanggang 3 lang. Nakukuha na natin yung pinakatamang kulay. Okay, balik tayo rito sa project natin dito. Ayan, hapon na naman. Ayan, time check, alas 2 ng hapon. Ito na yung nagagawa natin dito. Bali, pang third coating na po to. Ayan, lumitaw na yung tunay na kulay ng Angel Blush. Yan yung kulay niya. Ayan, pang third coating. Tapos dito banda, yung inikutan na yan, second coating pa lang yan. Tapos dito, second coating pa lang. Tapos ginagawa ni Pangsky, nagmamasilya. Ang kada mano, yan, sisilipin natin kung ano pa yung mga mamasilyahan. Kagaya nito, yan. Naglitawan na uli yung dapat masilyahan. Tapos dito sa kisame, bali yung mga accent natin dito, yan, na-applyan na ng Versatex. Yan, na-applyan na. Tapos dito sinasarado, masilya na yung ating TV cabinet or TV console. Bali ito, may mga stock pa naman tayo nito, hindi na natin to pinabili sa kanya. Ito yung Plaza Lux glazing putty, kulay puti. Yan yung pinangmamasilya po dyan. Hindi po skim coat or hindi masonry putty. Bali Plaza Lux glazing putty, yan po yung ginagamit dyan. Tapos yung pinang primer po nyan, yun, may tira din kami. Kaya hindi na binili ni Sir. Yan, lacquer primer. Yan, mahal pa naman to. Itong mga ginagamit natin na to. Tsaka ito. Yan, buti may sobra tayo at kahit paano hindi na binili ng may-ari. Nag-umpisa na tayong mag-apahid dito ng ating kornisa. Bali, kung makikita nyo, light gray siya. Bali, smoke gray. Unang pahid pa lang to. Bali rito sa may kwarto, pangalawang pahid na. Tsaka rito. Medyo mahirap lang to kapag may ibang kulay yung kornisa kasi may marami kang sasabitan dyan. Kagaya nito. Yan. So i-retouch pa yan. So, masasabitan talaga siya kapag pininturahan mo, talagang masasabitan siya. Hindi kagaya nito, iisa na yung kulay niya. Ito yung accent, pati yung kornisa. Kaya wala ka nang pang-iilagan dyan, dire-diretso ka na. Hindi kagaya nito, masasabitan mo yung kulay puti, yung off-white natin. Kaya kailangan pag natuyo po yan, saka mo po siya i-retouch. Basta magpapahid kayo sa ganito, tapos madumihan nyo yung wall, okay lang yan, mga ganito. Yan. Okay lang yan na madumihan nyo yan. Basta lagi nyo lang gagawin, patutuyuin nyo muna yan bago nyo po pahiran ng off-white. Kakalat lang kasi kapag agad-agad nyo po siya pinahiran ng off-white, kailangan patuyuin nyo muna. Yan ang itsura niyan dito. Yan, bibigyan ko kayo ng konting idea dito sa mga plywood kung ano yung ginagawa namin dito. So yung una, kapag na-assemble na to, lilihain nyo. Yan, lilihain.
After po maliha, yun, binanggit ko kanina, yung lacquer primer surfacer, applyan nyo. So, unang mano, yung applyan nyo ng unang mano. Tapos, after po ng unang mano, matuyo, mga 30 minutes, lilihain nyo ulit. Yan, liha. Tapos, applyan nyo uli ng lacquer primer. Kapag okay na, applyan nyo na ng lacquer primer ulit. Pagka tumuyo na, natuyo na po siya, ayan, mamasilyahan nyo ng glazing putty. Ito po yun. Yan, glazing putty. So after po ma-apply yan ng glazing putty yan, mga ganyan, yung mga tusok-tusok na yan, mga butas-butas. Yan, lilihain nyo po pagka natuyo na. So liha lang ng liha. Yan. Tapos after nyo pong maliha, tapos check nyo uli kung meron pang bako-bako, hindi na pantay. Ayan. Pwede na po siyang lagyan ng top coat. Yan, after po na makinis na siya, pwede po sa ano nyo, kinis na gusto nyo. Kapag okay na, yan, pwede nang applyan ng top coat po. Yan. Sa unang paglalagay ng top coat, dapat po ay mga after 8 hours, yan, 7 hours, basta tuyo-tuyo na, lihain nyo uli. Liha. After po maliha, pag okay na, yan, top coat ulit. Tapos okay na siya, depende po sa gusto nyong kulay, kung yung texture niya talagang matingkad na matingkad, yan, depende sa inyo. Siguro inaabot to ng mga 3 mano, pinakamaganda 4 na mano. Yan. Tapos sa mga kisame natin, lagi lang tayong flat white. Yan, flat white lang yung ginagamit natin. Yan ang ating kisame. Yan, meron tayong bisita. Yung dati po namin ginawan. Tara sir, pasok po. Kamelya nga. Yun para daw nasa kamelya tayo. Ayan Yan, welcome natin si Ma'am Christine. Hi Ma'am. Ay, opo. Pero nasa akin ba yung susi nun, Ma'am? Hanggang bukas. Opo, nasa akin po. Ayan. Opo. Ayan, pasok po. Ano maganda? CR? Ayan na. Pag-iwanan na ako, una pa kasi yung ginawa ko mo. Kaya lang pagpipilihan na ngayon eh. Okay na, dito na lang yun. Paano po ha? Maraming salamat po ulit. Sige, thank you po. Bumisita nga pala sila Mama Christina at saka si Sir Irene. Bumisita sila dito sa atin. Kaya may dala po silang merienda para sa tropa. Ayan o. Kita mo nga naman o. Pinagpapala tayo kahit papano. Saktong-sakto, wala tayong merienda no. Ayan o. Diningin ang ating panalangin, merienda. Yan, maraming salamat po Ma'am Christine and Sir Irene Pasamba. Yan, tsaka sa anak po ni Ma'am Christine. Salamat po. Ayan, si JR naman dito yung nagmamasilya. So sa pintor, tawag dyan batak. Ayan. Batak. Baliktad yata yung uniform mo. Baliktad ko boss, baka pinturahan. Ay, kaya pala. Tama. Siya nga naman pala. Nagpipintura nga pala kami rito. Pwede nga. Sinadyang balikta rin para pag natalsikan, hindi mansya. Yan, merienda muna tayo.
Yan. Kakatapos lang po namin na magmerienda. Maraming salamat po uli kay Ma'am Christina at kay Sir Irene Pasamba. Maraming salamat po. Dito po sa part na to, tinatap na po namin yung downspout nya. Ayan, downspout nya dyan, detress. Tapos ang ginamit natin dito is yung plain sheet po ito. Yan, plain sheet na nakapako or nakabaon dito, no? Nakapako po dito yan sa poste na to. Ito po yung magsisilbing pinaka bracket nya yan, para hindi po to gumalaw. Tapos pakita natin kung paano to ginagawa ni Master RJ. So bali huhulmahan niya lang yan ang paginto rito. Tapos sa kabila pareha lang din yung paano niya pinilipit. Yan. Tapos yan, ganyan lang po yan. Yan. Maglalak na po siya ng ganyan at iipit na po siya ng ganyan. Itong parte na to, inipit niya po ng plies to na napa letter C. Tapos ito din, para pagka nagsalubong sila, yan, ipit na ipit po. Yan din dito sa kabila. Yan, pakita natin. Yan. Yan, pag ganyan to dito. Tapos ganoon din sa kabila. Yan. Tapos pag yayakapin nyo yan, pag sasalubungin nyo yan ng ganyan. Yan. Yan, ganyan lang po yan. Meron pong, alam ko po, may nabibili na ganyan. Yan, may nabibili talaga para dyan. Yung clam nyan, so ikaklam niya yan dyan para maipit po. Pero DIY din to, pwede naman na ganito kasi kadalasan ganito talaga yung ibang ginagawa. Yan, plain sheet lang po yan. Yan. Tapos yung isa pa niya na dito, sa downspout dito. Yan. Check naman natin yung mga nagagawa na namin dito sa loob. Kung ano po yung kulay ng pinahid po rito sa mga pader. Siya din pong kulay dito sa ating mga kahoy, sa mga ating mga plywood. Mas matingkad nga lang yung kulay nito. Tingnan nyo yung texture niya. Mas matingkad kasi quick dry enamel. Tapos yung syempre yung ipipintura rin dito sa mga plywood dito, ganyan din po. Tapos dito may pina-add si Sir Jam. Hindi pa natin nabibili yung materials nito. Medyo bali yung dito sa part na to, iuhuli na lang daw ni Master RJ. Sabi niya, huli niya na lang daw yan para sabay-sabay na sila makapagpintura. Pangilang mano na yan, Gi? Pangatlo na yan. Yan, pangatlo ng mano rito. Ito yung ating off-white. Tapos dito, yan, nakapag-cuttings na si Ogie rito. So malinis na yung ilalim ng mga kornisa. Kanina nakita natin may mga sabit-sabit siya. Yan, nakapag-cuttings na siya dyan. Tsaka dito, nakapag-cuttings na. Yan, Gi, masilyahan pa natin yan sa gilid dito. Yan, sa kabila. Yan, check mo na lang yan, yung mga awang dyan. Yan. Yan, syempre si Pangsky, yung pinaka-part niya. Yan, linis na, linis. Tayo. Linis na. Mamaya sir, sasakot tayo sir ha. Sige, sige, sino ba yan? Yung mga shoutout natin dyan. Yung mga dati namin. Ano, no? Nasa heaven. Ay, mga... Ay, oo, Father's Day nga pala, no? Sige, sige, mamaya, mamaya. Nagulat ako sa sinabi ni Pangsky. Isa shoutout yung mga nasa heaven, ha? Ay, nako.
Tapos yung mga tiles pala rito, hindi na namin siya kinoberang kasi madali naman siyang linisin. Kaya kagaya rito, kinukot-kot lang ng paleta. Yan, tapos konting punas. Pwede nyo rin siyang gamitan ng liha, depende sa texture ng tiles. So ito naman kasi medyo may pagka-glossy, kagaya niyan. Yan lang, tanggal siya kagad. Ayan. Tapos, hindi pa magagasgasan yung tiles natin. Ayan. Ayan. Bali yung pahid na ginawa rito ni JR, first coating pa lang yan. Unang mano. Pang ilan na yan, Master Jojo? Kulang-kulang dalawa. Kulang-kulang dalawa. So pangalawa pa lang to. Ito nga ginagawa ni Master Jojo rito. So kung matatanong nyo, flat lang po yung ginagamit sa mga kisame. Yan, flat white lang. Yan. Meron pa tayo rito, Jo. Masilyahan pa to. Ay, nasa naman. Sige. Bali yun nandito sa platform nito, dito sa kisame. Isang mano pa lang to. Ito pangalawa na. Ito mga nandito sa loob. Medyo marami pa tayong mamasilyahan. Kagaya nito dito. Ayan. Mas lilitaw kasi yan kapag nalagyan na ng unang pahid. Pero nung hard deflex pa yan, medyo hindi pa kita. Ayan, time check tayo. Alas 4 pasado na ng hapon. Ayan. Sino yung isa shoutout mo? Isa mo. Ano? Umpisa mo na. Shoutout nga po pala sa Nag-choke. Bigla ako doon eh. Naglag. Okay. Magandang hapon nga po pala sa Caro House. Belated Happy Father's Day. Doon din po sa mga papa namin na nasa heaven. Ayun. Yung mga papa nga daw pala nila. Pala di pala belated. Ulit. Magandang hapon nga po pala. Huwag ka na mag-ganon. Ha? Huwag ka na mag-ganon. Ayaw nga po. Okay. Father's Day na agad. Okay, Father's Day na kagad. Bukas na upload yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Happy Father's Day nga po pala sa mga Caro House. Ganoon na rin po sa mga airport namin na nasa heaven na. Ayun, yung pala yung gusto niyang ipaliwanag kanina. Sa mga hindi yung nakakaalam, yung mga tatay nila Kami sama na nasa taas na, mga batikan pong mga manggagawa din, kagaya ng papa ni Master Jojo, isang contractor din. Yung papa ni Master RJ. Tapos yung tsuhin nila, yan, mga dating contractor. Tsaka papa ni Ogie, ayan, mga malulupit na mga gagawa nun. Yan, kumbaga naman na rin nila yung skills ng kanilang mga magulang. Yan, update tayo rito bago mag-uwian. Siyempre yung wall natin, inaabot po ng hanggang 4 to 5 coating po yan. So ayan po yung update dito. Tapos dito rin po, yan, first mano pa lang yung nagawa dito. Tapos dito hindi pa masyado naming wino-workout to kasi may gagrinder rin pa po rito sa part na to. Tapos i-splice natin to. Tapos i-rerekta natin dito sa another na may breaker pa rito. Bali i-rerekta po natin yan dito sa isa pang breaker dito na ilalagay natin. O syempre yung amperahe ng ilalagay natin medyo mataas, nasa 30 para sa aircon. Tapos dito first coating pa lang itong sa kisame, naka second coating na po to. Bali dito naman first coating pa lang yung pag-apply rito ng enamel. Yan, QDE enamel po yan. Meron pa nga naiwan dito na pinagagawa si Sir Jam dito. Yan, wala pa po yung materialis natin dyan. Wala pa tayong improvement dito sa toilet area. Ayan, wala pa tayong nasisimulan dyan.
Kanina naglinis ng konti sila sa tiles para matanggal lang yung mga alikabok. Tapos dito, ayan, sinalansan na muna yung mga gamit. Ayan, dito tayo. Medyo marami na nagawa rito. Dapat talaga ito yung unang matatapos para papunta po tayo sa labas. Ganyan yung sa pintura eh. Yung, simula sa likod, palabas po. Para po yung kalat at dumi hindi na po magpabalik-balik. Ayan. Yan lang po muna yung mga nagawa namin ngayong araw na to. Maraming salamat po muli sa pagsama. Ngayong araw po ng Sabado. Ayan. Maraming salamat po ulit. And God bless po. Kita-kita po tayo sa susunod na video. And God bless po.